Pitong paraan para makamove on sa taong lubos mong minahal. Number 1, huwag kang magmadaling humanap ng kapalit. It takes time para maghilom ang sugat sa iyong puso. Matuto kang maghintay. Huwag ka kaagad maghahanap ng iba para lamang makalimutan mo yung taong lubos mong minahal. Alam mo kung gaano kasakit ang gawing panakip butas. Kaya huwag mo nang iparanas ang sakit na naranasan mo sa ibang tao. Sa ibang taong gagamitin mo lang para makapag-move on. Number 2, i-block o i-unfriend mo siya sa iyong social media. Hindi iyan reason para sabihing bitter ka kasi blinak o in-unfriend mo siya. Ang paraan na ito ay mas pinapadali para makalimutan mo ang isang tao. Ikaw lang din ang mahihirapan kung di mo maiiwasang alamin o i-stalk siya sa kanyang social media. Makakalimutan mo na siya agad kung pinuputol mo na ang koneksyon ninyo sa bawat isa dahil wala na kayong dalawa. Number 3, burahin mo na lahat ng bagay na may koneksyon sa kanya, lalo na yung mga picture ninyong dalawa. Kapag hindi mo ginawa iyan, patuloy mo lang maaalala kung paano kayo naging masaya at kung gaano mo siya kamahal noong kayo pa. Manghihinayang at mamimiss mo pa siya at hindi mo namamalayan sarili mo nasasaktan. Number 4, acceptance at closure. Tanggapin mong wala na kayo at hindi na siya babalik sa iyo. Isipin mong natuldukan na ang kabanata ng pagmamahalan ninyong dalawa. At syempre, magkaroon kayo ng closure sa isa't isa. Kasi kapag walang ganong nangyari, baka isa sa inyo ay umasa pang may babalik. Umasa pang may second chance. So, mahihirapan kang mag-move on yan kasi umaasa ka pang baka mahal ka pa niya at baka bumalik siya. Kaya magkaroon ng closure para alam mong tapos na kayong dalawa. Number 5, self-love. Maglibang ka. Sumama ka sa pamilya mo o sa mga kaibigan mo. Gumala at makipag-bonding. Alam kong hindi ka iiwan ng mga iyan kahit iniwan mo sila noong may jowa ka pa. Gawin mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa noong kayo pa. Number 6, tanggapin mo yung mga bagong taong gustong pumasok sa buhay mo. Palagi mong tatandaan na hindi lahat ng tao ay katulad ng ex mo. Hindi porkit nasaktan ka ay hindi ka na muling magmamahal pa. Bigyan mo ng pagkakataon ang ibang tao para patunayan sa iyo kung gaano kasarap ang magmahal kaysa matakot ka na baka muli kang iwan at masaktan. Number 7, tuparin mo yung mga pangarap mo sa buhay. Ipakita mo sa kanya na hindi siya kawalan at mas okay ka mula nang iniwan ka niya. Gagawin mo ito hindi para bumalik siya, kundi gagawin mo ito para sa sarili mo. At kung sakali mang magkita kayo, masasabi mong ito na pala yung sinayang mo at marirealize niyang sayang at pinakawalan ka niya. Sana makatulong ang 7 paraan na ito para makalimutan natin ang mga taong sobra nating minahal pero sa huli tayo ay iniwan. Kaya kung nasa sitwasyon ka ngayon na minamahal ng sobra, mahalin mo rin siya ng sobra pa sa sobra. Huwag na huwag mo siyang ikukumpara sa mga taong nanakit sa iyo. Tandaan mo yan. God bless. Paalam na aking mahal. 5 rason kung bakit ayaw kang bitawan ng isang tao. Number 1, mahal ka niya. Kaya kapag sinabi niyang mahal ka niya, mahal ka talaga niya. Hindi mo kailangan ng reason kung bakit mahal ka niya. Yun kasi ang nararamdaman niya. Number 2, hindi siya makahanap ng katulad mo. Marami na siyang nakilalang tao, pero wala pa rin siyang makitang katulad mo, kagaya ng ipinapakita at ipinaparamdam mo sa kanya. Number 3, ayaw niyang maghanap ng bago. Gusto niya, ikaw lang at ikaw lang. Ayaw niyang magsimula ulit. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagmamahalan ninyo
kasama ka hanggang dulo. Number 4, sa'yo lang siya nagiging masaya. Lahat ng gawin mo, kasama mo man siya o hindi, napapasaya mo siya. Nagiging masaya ang buhay niya nang dahil sa'yo. At wala na siyang sayang hahanapin pa bukod sa sayang nararamdaman niya dahil sa'yo. At last but not the least, number 5, gusto niyang ikaw lang ang makasama habang buhay. Gusto niyang makasama ka sa lahat ng pagkakataon. Yung tipong kapag umaga, iminulat ang kanyang mata, ikaw ang gustong makita, makatabi at makasama. Sa'yo niya gustong bumuo ng pamilya. Kaya ibibigay niya lahat. Makasama ka lang hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tandaan mo yan. God bless. Alam mo ba kung bakit ka binabaliwala ng isang tao? Hinahayaan at hindi pinapahalagahan. Habol ka kasi ng habol sa kanya. Pinaparamdam mong hindi mo kaya kapag nawala siya. Nakakampante siya na kahit anong gawin niya, hahabulin mo pa rin siya. Kasi alam niyang sobrang mahal mo siya. Yung tipong parang hindi mo kayang mabuhay kapag nawala siya sa iyong buhay. Boss, tumigil ka na. Maawa ka naman sa sarili mo. Huwag kang magpapakamartir sa isang tao. Kasi kapag binibaby mo ang isang tao, lalong magpapababy yan. Mas lalo kang magiging kawawa. Ba't di mo subukang gawin ang ginagawa niya sa'yo? Subukan mo rin siyang baliwalain. Subukan mo rin siyang pabayaan. Subukan mo rin siyang huwag habulin. Tignan natin kung hahabulin ka niya. Tignan natin kung gagawa siya ng paraan para hanapin ka at ma-miss ng taong iyan. Wala namang mawawala kung hindi mo susubukan, di ba? At least sa gagawin mo, doon mo makikita kung talagang mahalaga ka sa kanya. At alam kong kaya mong gawin lahat iyon. At kung sakali man na wala siyang ginawang paraan para habulin ka at hanapin, panahon na rin siguro para i-let go mo ang taong iyan at huwag nang habul-habulin pa. Ipinapakita lang kasi niyan na hindi na siya interesado pa sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, mag-move on ka na lang at hayaan ang taong iyan. Huwag mo na siyang hahabulin kasi unang-una, hindi ka aso para manghabol. Tao ka na nagmamahal kaya dapat pinapahalagahan. Tandaan mo yan. God bless. Huwag mo na siyang hahabulin kasi unang-una, hindi ka aso para manghabol.